Magandang umaga po, sir. Kami po ay taga rito sa Banen ng Fisherman, sir. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo dahil itong problema namin ng duungan namin ng bangka, sir. Ito, nasaraduhan na. Ito ang cellphone video na ipinadala sa Punto Asintado Reload ng mahigit 50 mangingisda sa Bani, Pangasinan. Ang kanilang panawagan, maaksyonan ang problema nila sa daungan ng kanilang mga bangkang pangisda. Ipinasara na raw kasi ng may-ari ang baybaying ilang dekada na nilang pinaparadahan ng mga bangka. Dito sa pangingisda dito, ma'am, magmula sa mga magulang namin dito, ma'am, ay dito na kami tumanda hanggang sa mga magulang namin dito. Wala pa ito noon, mga magulang namin dito ay narito na, nalalagayan namin ng mga bangka namin dito. Kaya kami, second generation, dito na rin kami. Ito nga, naging problema namin, tinayuan nila na ito. Isang tinatanong po namin, ma'am, kung saan ba hangganan ng pag-aari ng gobyerno sa dagat para alam namin kung hanggang saan yung karapatan namin na mangingisda. Di po, ma'am, alam naman natin na mas may karapatan yung mga mangingisda sa tabing dagat kasi yung mga private na pang sarili lamang. Kasi kung ipagkait na sa amin yung bakanti na yan, wala na kaming pupuntahan. Pangamba ngayon ng mga mangingisda, paano na ang kanilang kabuhayan lalo na kung masira ng malakas na alon ang kanilang mga bangka? Kasi binabawalan na kami dito eh. Wala na kaming paglalagyan ng mga bangka namin. Ay kung lumaki ang alon, maanod lahat ng mga bangka namin dito. Kaya ito naging problema namin, ma'am. Kaya humingi kami ng tulong sa inyo na sana ay matulungan niya kami. Dahil ito lang ang magiging panghanap buhay namin dito sa amin lugar, dito sa pangingisda. Sinubukan ng Punto Asintado Reload Team na hinga ng panig ang nagsasabing may-ari ng lupa hanggang baybaying dinadaungan ng mga bangka pero walang humarap sa aming team. Sa pagtungo naman namin sa lokal na pamahalaan ng Bani, kinumpirma ng Municipal Engineering Office na ang lupa ay isang private property kaya't kanilang inaprubahan ang building permit para makapag-umpisa na itong makapagpatayo sa lugar. Meron naman siyang approved na zoning clearance, kaya na-approve din namin yung building permit noon. Kompleto ko naman, ma'am, as per approval ng zoning officer ko namin. During that time, wala pa namang complaint sa amin. So, wala kang action. And then such a time na magtatayo na raw sila ang view deck. So, chinek namin yung area, sinabihan namin yung owner na mag-apply for building permit. Ginawa naman po yan. Pangako naman ng lokal na pamahalaan tutulungan ang mga mangingisda at bibigyan ng solusyon ang kanilang mga hinaing kaugnay sa dadaungan ng kanilang mga bangka. Since na ngayon lang po natanggap yung reklamo po nila, magsiset po kami ng pag-uusap para maipaliwanag naman yung panig ng bawat isa. So after po nun, siguro magka-come up po kami ng solusyon. Para matulungan o mahanapan po sila ng daungan. Pinapangako naman ng LGU Bani na hindi papabayaan ang ating mga mangingisda dahil mahal po namin ang aming mangingisda dito sa Bani. Inilapit din namin ang problema ng mga mangingisda sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA. Agad naman daw magpapadala ng tauhan ang ahensya para matulungan ang mga mangingisda sa Bani, Pangasinan. Makakaato po kayo na papupuntahan no agad natin ng isang team para malaman po natin, ma'am, kung anong extent ng tulong ang pwede natin ibigay po. Okay. Alright, nasa linya ng ating telepono si Attorney Crizaldi Barcelo, ang Regional Executive Director ng DENR Region 1. Magandang umaga, Attorney Barcelo. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV nationwide at Radyo Pilipinas nationwide po. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Magandang umaga rin po, Sir Erwin. Opo. At Aljo Bendijo, ang kasama ko po ngayon, ang aking co-partner, co-anchor. Attorney, ilalapit lang namin kung hindi pa nakakarating sa inyong kalaman itong problema ng 50 mangingisda dyan sa Bani, Pangasinan na biglang nawalan na sila ng pagparadahan ng kanilang mga pump boat
Dahil may mga resort na raw doon. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito lang kasimple. Gaano kalapad o kalaki ang easement? For example, ako po ay nakabili ng property nasa may beachfront. Ano po? Pwede ko mo bang patayuan or pigilan ng sino man na dumaan-daan, magparada ng kanyang pump boat sa beach na yan dahil ako na nakabili ng lupa na yan? Paki-explica po sa akin. Ganito po, Sir Erwin. Halimbawa po, nakabili po kayo ng 500 square meters Opo. na lupa. Oho. Tapos titulado po sa inyo. Ang stage po niya, halimbawa ang length po ay 100 meters. Opo. Ngayon, base po sa batas po natin, yung literal owner, yung nakabili ng lupa at may titulo siya doon, no? Ang tawag po natin literal owner kung adjoining foreshore area po, no? So, yung extent po ng ng frontage, yun din po yung pwede niya applyan po ng tinatawag po na either foreshore lease application or miscellaneous lease application. So, i-exclude din po doon yung salvage zone na dapat yun yung access na access natin papunta sa foreshore for ingress and egress, no? Kasama po doon yun sa frontage po na a-applyan ng literal owner po. Kasi po ang kwan po niyan, from highest to lowest watermark, yun po yung foreshore area po natin. Yun po yung a-applyan niya. Ano po? So, pagkatapos po nun, i-segregate po yung salvage area, no build zone po yun, para lang po talaga sa ingress and egress po yun. Ano po? So ganun po. Ngayon, kung talagang a-applyan na po nila yan ng foreshore lease or miscellaneous lease, syempre po, i-restrict na po nila yung activity. Kasi po, pagka in-applyan nila ng foreshore lease or miscellaneous lease po yan, gagawin nilang resort, so magiging commercial po siya. So, isa po sa mga requirements nila ay magsasubmit po sila ng development plan at feasibility study. So, hindi po pwede po na kung sinabi lang commercial for beach purposes, siyempre po hindi na po natin pwedeng anuhan po yan ng mga bangka, fishing boat. Ano po, ang alam ko po, meron po silang dinidesignate na area, no? Particularly yung LGU, kung saan pwede nilang ikuan yung mga fishing boat nila, ipapark, parang ganun po eh. Wala ho, on this matter, we're running out of time, attorney. Wala pong ganun. Kaya biglang sinara na lang nitong resort owner yung lugar at sabi hindi na kayo pwedeng pumarada. Ang tanong ngayon ng fisherman sa amin, saan po kami pwedeng pumarada? Alam niyo naman ho itong gobyerno natin, pare-pareho tayo sa gobyerno, nasaksakan ng red tape, bureaucracy, turo dito, turo doon, ha? Ituturo kay Philippine Ports Authority, ituturo kay Philippine Fishing Development Authority at kung lahat-lahat na ng authority, pag mukat-mukat mo, baka maturo pa dito, St. Peter Memorial eh. Sasabihin, makasama dyan eh. Ang sa amin lamang po, ang concern ko, hindi naman ho kami kontra ni Bay Aljo sa sinasabing economic improvement ng isang bayan. Yung resort na yan will bring tourism. Pero syempre, isaalang-alang din natin, yung mga nasa paligid ho natin, walang iniwan ho yan eh, tulad po dito sa Manila Bay Reclamation. Yeah. Economic improvement yan, ikagaganda, additional income para sa city. Pero what happens at ano mangyayari sa mga fisherman natin? Dapat titignan din ho natin yan, di ho ba? Lalo na ho kayo sa DNR, that is your responsibility also, na tignan yung may masasaktan ba, may masisira ba, may madadamage ba, may remedyo ba? Hindi yung isasabihin natin kasi nag-apply sila ng ganito, nag-apply sila ng ganon, may ganito, may ganyan. Bahala na kayo, itaboy. Dapat to, we have to do something for this little people, ika nga, itong mga fisherman, attorney. Tama po ba? Tama po. Ganito po, Sir Erwin,
gusto ko lang po malaman sino po ba yung nirereklamo nila ngayon na nag-ano na po dyan ng resort. Kasi per verification ko po kanina, parang may nabanggit yung office po natin dun sa Alaminos, DNR, yun daw pong Hidden Paradise. Hindi po ito, hindi po Alaminos. Ay, balik mo nga yung video at i-post mo doon. Ganito po, sa Bani nga po yan, ang may jurisdiction po na field office po natin, yung DNR Alaminos. Alaminos. So, binirify okay. ko po, opo, dyan daw nga po sa Bani, ang sinasabi na mayroon daw nag-apply ay yung po tinatawag na Hidden Paradise. Hidden Paradise. Pero, yun po ba yan? Yan po ba yan? Sandali ho, tinitignan ho natin. Nasaan na ba yung papel na pinapakita ninyo kanina? Yung tarpaulin. Kanina yung tarpaulin. Apa. Sandali Hindi lang, check medyo muna po. may mga arthritis ito mga bata natin, mga Hindi, may editor, gout, engineer. May gout. Pasensya na, Sige lang, Attorney. masakit Sandali eh. lang. Oo. Ito na. Lahat sila. Apa. May, Ah, pati hindi, yung Ayun, IT pabalik-balik. namin, pati yung sa IT, pati yung coordinator, may mga I-rewind mo konti. Ayan. wala. Gamitan mo ng ballpen. Oo. Parang cartridge lang, no? Sandali lang. So, sana po mahanapan ng remedyo muna yan, Attorney. Opo. Ito, Kung yun nga po yan, yung Hidden Paradise. Yan, stop. Yan, ito ho. Tama po, Hidden Paradise. Name of project, proposed roof deck, location, Surip, Kanto, Bani, Pangasinan, Resurrection Navarro ang owner. Resurrection Navarro ang owner. Ang owner po ng... Iba po. Iba ito. Yung nag-apply po dun sa natin, sa opisina, yung Hidden Paradise, na hindi naman po nag-prosper yung application niya kasi hindi nga daw po in-endorse ng LGU Bani. Ito naman, mukhang in-endorse naman ito kasi sa tono ng engineer nila, mukhang kampante si engineer. Pero ang punto na namin, kung talagang pwede at aprobahan nila, maghanap naman ng relocation, attorney. Di po ba? Opo. Hindi naman nyo, basta lumayas kayo rito. Sarado na, bahala kayo sa buhay nyo. Ay, hindi naman ako makakapayag niya dahil mas nauna sila sa resort na yan. Tama. Yung kanilang mga ninuno, nandyan na. Doon sila yan pinanganak. ang problema dito sa ating bayan eh. Hindi tayo marunong rumispeto sa mga matatanda natin, yung mga indigenous natin, na mga nauna pa sa atin, wala tayong pakialam at pinapabayaan natin. Dapat we also have to consider yung mga nauna sa atin. Nauna ho sila dyan eh, di po ba? Opo. Sige po, Sir Erwin, at papatingnan ko po yan. Sige nga po. Ano na lang po sa natin. Ipa-coordinate ko po yung aming segment producer at babalikan po namin kayo next week. Ano po? Wala pang name yung resort. Wala pang name pala yung resort. Tatayuan pa lang ng view deck. Wala pa po pala. Wala pa eh. Suspetsa ko ito. Hocus Pocus Resort ito eh. Opo. Ang per official record namin, yung nag-apply daw yung Hidden Paradise, pero hindi nag-prosper kasi hindi in-endorse ng LGU Bani. Hindi po. Ito, yan na lang po ang papalo upin namin sa iyo next week, attorney. Matulungan po natin itong mga fisherman na ito. Anyway, salamat po sa oras ninyo, Attorney Barcelo. Thank you for your time. Welcome po. Welcome.